tayo, sama-sama basahin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na lumalang na langit at lupa, at kay Kristo ang mga anak niya at ating Panginoon. Kasi wala ang Kristo siya na anak ng Maria, Lusa sa hapon at Pulos Pilato, pinang sa krus ng tayo pinili, kumakasalan ng mga patay, sa ikapang araw ay nabuhay ng muli, akira sa langit at aklatlo sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ilawaron, makarito, makakuman, makabuhay, sumasampalataya ako sa Sikistan, sa mahal na Iglesia ng kalahatan, sa kulungan ng mga taong binulan ng Diyos, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa muling pagbuhay ng katawan, at sa buhay ng mga kapatid. Namin bago mapangaral sa Diyos, number 92. Hymn number 92. Pagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. O aming dakilang Diyos, kami patuloy na nagpupuri sa inyo. Sa iyong biyaya sa amin, aming Ama, na siyang dahilan kung bakit kami ay nagpapatuloy sa paglakad sa pananampalataya. Kami po ay hindi mauubusan ng mga dahilan para magpasalamat sa inyo sa bawat araw. Dahil ang iyong biyaya at sagana, ang iyong pag-ibig
ay tunay na hindi magmamalo. Nawa sa hapon ito, patuloy niyong dalihin ang aming puso at isipan sa diwa ng pasasalamat. Magamit namin at maging kapakipakinabang sa amin ang mensaheng aming pag-aaralan sa hapon ito upang ang aming buhay ay mapuno ng pasasalamat sa harap ng mga pagsubok at paghihirap at magdala ito ng kaaliwan sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami, banal na Espiritu, at walang ibang maitaas at maparangalan sa hapon ito kundi ang pangalan mo lang. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Isa po sa mga kultura na ng mga Pilipino na kapag ang isang mahal sa buhay ay namasyal or nag-travel, agad na ibinabanggit ng kanilang kapamilya at mga kaibigan ay ang salitang pasalubong. Kami nga po ay hindi pa nakakaalis sa Valenzuela, ay sinasabihan na po kami na mag-uwi daw ng Lanzones. Hindi ko po alam kung panahon na ng Lanzones ngayon, pero makikita natin, o star couple pala ang panahon ngayon, makikita natin na parang mandatory na kapag ikaw ay pumunta sa isang lugar, kailangan pag-uwi mo ay meron ka dala-dalang pasalubong. So hindi mawawala ang pasalubong sa mga namasyal, sa mga nag-travel, at makikita natin yung pagtatambal sa bagay na ito, pasalubong, pamamasyal at pagtatravel. At sa salita ng Diyos, meron tayong isang pagtatambal na kung saan ay makikita natin na kapag ang isa ay mayroon, hindi pwedeng mangyari na ang isa ay wala. At ito po ay patungkol sa pasasalamat at pananampalataya. Ngunit makikita natin na maaari natin sabihin na pwede tayong magkaroon ng pasasalamat. Ang isang tao ay pwede magkaroon ng pasasalamat sa kanyang puso, ngunit walang pananampalataya. Dahil maging ang mga hindi mananampalataya ay naniniwala sa prinsipyo o sa virtue ng pasasalamat. Yung gratitude ay isang kaugalian na maging ang mga hindi mananampalataya ay kinikilala. Ngunit para sa isang Kristiyano, isang bagay ang hindi maaaring mamayani o umiral. At yun ay ang pagkakaroon ng pananampalataya, ngunit walang pasasalamat. So, hindi pwedeng mangyari na sa buhay ng isang Kristiyano kung saan ay ang pananampalataya na kaloob ng Panginoong Jesucristo ay taglay niya, ngunit siya ay walang pasasalamat sa kanyang puso, na hindi makikita sa kanyang buhay na siya ay mapagpasalamat. So yung gratitude sa kanya, yung thankfulness, yung pasasalamat niya sa lahat ng bagay na kanyang natanggap, na higit sa lahat ay yung pananampalataya. So hindi maaari sa isang mananampalataya na mamuhay dito sa lupa at masasabi niya na wala na siyang naisip na bagay na dapat ipagpasalamat. Dahil hindi mauubos ang pasasalamat na meron sa puso ng isang mananampalataya. At isa nga po sa halimbawa na makikita natin sa kasulatan ay ang pasasalamat na umiiral sa buhay ni Apostol Pablo. Kasi Apostol Pablo ay punong-puno ng pagpapasalamat sa kanyang pamumuhay bilang isang lingkod ng Diyos, na sa kabila ng kanyang mga nararanasang pagsubok noong panahon na yon, sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagpapagal, sa mga pag-uusig na kanyang pinakaharap, hindi nawala ang pagkakaroon niya ng puso na mapagpasalamat sa Ama. Ito isang napakadakilang halimbawa ng puso ng isang Kristiyano, na yung dahilan ng pasasalamat na sinasanggit ni Apostol Pablo, kung titignan natin sa iba't ibang mga liham niya sa mga iglesia, hindi nawawala ang diwa ng pasasalamat sa kanya. So mababasa natin sa aklat ng Filipos, binanggit niya sa pamamagitan ng panalangin ng pagsamo ng may pasasalamat. So ang kanyang mga panalangin ay hindi nawawala ng pasasalamat. At sa kanyang sulat din sa mga taga-Efeso, sinabi niya doon na siya may palagiang pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. At ganoon din naman sa aklat ng Kolosas, sinabi rin niya doon na ano man ang ating ginagawa, maging sa pananglitaman
tayo'y marapat na gawin sa pangalan ng Panginoon ng may pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So malinaw na ang pasasalamat sa buhay ni Pablo ay isang bagay na kung saan ay katambal ng masasabi natin na mga pangyayari na naganap sa kanyang buhay. At hindi ito limitado sa mga masasayang o masasaganang pangyayari lang sa kanyang buhay. Ang pasasalamat niya ay umaabot maging dun sa mga paghihirap na kanyang naranasan. Nawa sa hapong ito, maging instrumento ng Diyos ang mensaheng ito upang maipaalala sa atin ano ang puso ng isang Kristiyanong nakatanggap ng pananampalataya. Na ang pananampalataya na inilagay ng Diyos sa kanyang puso ay isang regalo na wala na sa atin ang makapagsasabi na ang pananampalataya ay nilinang natin sa ating sariling kakayahan. Na ang faith ay in-acquire natin, in-earn natin. Na ang faith ay meritorious, ang faith ay nagbibigay ng mga bagay na hinahangad ng isang tao. Kaya nga sa mga charismatic churches, ang sukatan ng pagpapala sa kanila ay yung antas ng pananampalataya nila. Na may kinalaman doon sa pagpresenta nila ng prosperity gospel na ikaw ay ikokondena nila kapag ikaw ay paun sa utang, kapag ikaw ay may sakit at karamdaman, at ang sasabihin nila sa iyo, dahil mahina ang pananampalataya mo. So parang may sukatan ang kalagayan ng tao dito sa lupa sa kung ano yung sinasabi nila na kalagayan o antas ng pananampalataya meron sila. Ngunit kung ito ang basihan na sinasabi ng salita ng Diyos, makikita natin sa harap ng mga dinanas ng Apostol Pablo, parang gano'n ang tinutukoy nila. Napakaliit ng pananampalataya ni Pablo dahil siya ay naghihirap. Ngunit alam natin na ito ay salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Na hindi dahil ang isang mananampalataya ay naghihirap sa kanyang buhay dito sa lupa, ay yun na ang sukatan ng kanyang pananampalataya. Hindi dahil sa hindi siya yumayaman. Kaya nga nauso yung manifesting na before name it, claim it, na kailangan mong i-claim para matanggap mo. Kung hindi mo i-claim, kung hindi mo binamanifest, mahina yung faith mo. So yung pagtanggap ng mga pagpapala ay binabase nila sa antas ng pananampalataya na meron ang isang tao. At yun ay salungan sa pinakita sa buhay ni Apostol Pablo dahil sa kabila ng kanyang mga paghihirap, isa siyang matagumpay na mananampalataya. Isa siyang Kristiyano na humarap sa mga pagsubok, ngunit sa kabila nun, ano ang kanyang sinabi sa Aklat ng Pilipos, sa kasaganaan man o sa kasalatan, natutunan niya ang makontento. Kaya lahat ng bagay ay kanyang magagawa, hindi ang mga bagay na ninanais niyang gawin para sa sarili niyang ambisyon, kundi ang tinutukoy niya dito ay ang mga bagay na kanyang haharapin sa kasaganaan man o sa kasalatan. Siya ay magagawa niyang magpuri at magpasalamat sa Diyos. At hindi hadlang ang kahirapan para sabihin natin na hindi lalago ang ating pananampalataya. Dahil ang pagdadarang sa apoy ng mga paghihirap ang isang instrumento ng Diyos para ang pananampalataya na tulad ng isang ginto ay madalisay. Kaya salungat sa paniniwala ng ilan na kapag mahirap ka, yung pananampalataya mo ay maliit. Dahil hindi mo kinikilala ang Diyos na malaki. So yun yung kanilang bukang bibig. So ang kanilang focus ay ang pagtitimbang sa ano ang kalagayang pinansyal mo sa kalagayan ng pananampalataya mo. Ngunit ang mga tunay na mananampalataya, mahirap man ang kanilang buhay, salat man sa mga pangangailangan, ngunit ang kanilang pananampalataya ay hindi maahadlang lumago sa mga ganitong sitwasyon sa kanilang buhay. At dito makikita natin si Apostol Pablo na humarap sa mga pagsubok at paghihirap, ay siya pa mismo ang nagpapakita, nagpapamalas ng pasasalamat, hindi lang sa kanyang sarili, kundi maging pasasalamat sa mga nangyayari sa buhay ng kanyang mga kapatiran. At isa nga ang iglesia sa Roma na kanyang pinaabutan ng pasasalamat.
Ang iglesia po sa Roma ay isang iglesia na kung saan ay hindi itinatag ni Pablo o ni Pedro. So pinaniniwalaan na may mga taga-Roma na bumisita sa Jerusalem noong panahon ng Pentecost na kung saan sila'y nakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo at mula dito sa pagbabalik nila sa Roma, sila yung mga nagpagala at nagbahagi ng mensahe ng Ebanghelyo kaya nalitatag ang iglesia sa Roma. At may mga secular historian na naglagay ng mga account sa kanilang mga sulatin, sa kanilang mga libro na nagpapatunay na totoong may nag-exist na Christian churches, Christian fellowship na mga magkakapatid sa pananampalataya sa Roma, sa syudad ng Roma. At makikita natin nang nabalitaan ni Pablo ang napakagandang ulat na ito na merong isang Christian church, merong isang mga mananampalataya, kalipunan ng mananampalataya sa syudad ng Roma. Kung titignan natin, ang Roma ay isang syudad na pagano, na ang sentro nito na pagsamba ay pagsamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Ngunit dito nakita ni Pablo yung higit na dahilan ng kanyang pasasalamat dahil nakita niya na sa kabila ng ganitong kalagayan ng syudad na ito, umusbong ang pananampalataya. At hindi lang simpleng pag-usbong, ito ay nabalita na kung titignan nga natin at gagamitin yung lingwahe ni Pablo, sinabi niya dito, ito ay nabalita sa buong daigdig. So hindi nito sinasabi na talagang sa lahat ng panig ng mundo ay nabalitaan ng lahat ng tao na ang mga Kristiyano ay nasa Roma, na may mga Kristiyano sa syudad ng pagano. Kundi sinasabi ni Pablo yung pagiging totoo ng pananampalatayang ito na naitatag ay isang balita na kung saan ay para sa kanya ganon hindi ang implikasyon na makipahayag na umabot sa kanya na maaaring sa mga pinupuntahan niyang lugar ay naging usap-usapin na ang mga pangyayari ito na may mga Kristiyano sa Roma at doon na ipaabot sa kanya ang balitang ito. So ang aklat ng Roma po ay naglalaman ng mga mabibigat. Masasabi natin na may pinakamalawak na impluwensya sa theological na aspeto. Makikita natin ito yung pinakitaan ng komprehensibong mga kapahayagan ni Pablo patungkol sa Ebanghelyo. So makikita natin na dito yung mga outline ng mga Christian doctrines, na dito natin makikita yung full presentation ng mga gawa ng ating Panginoong Jesucristo. So sa kabila ng kabigatan na makikita natin sa napakayaman sa doktrina ng aklat ng Roma, kailangan din nating ma-appreciate yung sa unang bahagi ng kanyang sulat, yung napaka-practical na bagay, na aspeto na mahalagang matutunan at mahalagang makita na isang diwa na umiiral sa buhay ng mga mananampalataya. At yun nga po ang sentro ng aking mensahe sa hapong ito. At nawa makita natin sa dalawang punto kung ano yung mga bagay na dapat natin matutunan sa pasasalamat na meron si Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Kaya samahan niyo po kung buksan ang aklat ng Roma, chapter 1, verses 8 to 10. So ito ay bahagi ng pagbati ni Pablo na may pasasalamat at pagbanggit ng kanyang pakay at layunin sa inaharap ng kanyang masiting kagustuhan na mabisita itong mga mananampalataya sa Roma. Verse 8, una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan niya sa Kristo tungkol sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong daigdig, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking spirito sa Ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin at lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo. Makikita natin ang punto na nais ko kong ipahayag sa hapong ito na ang diwa ng pasasalamat na inihayag niya Apostol Pablo sa kanyang liham ay pasasalamat na nakatuon sa Diyos. At ito ang marapat na maging kasanayan o maging
maging kultura ng iglesia na kumikilala sa Diyos, na kung saan ang kanilang pinapasalamatan higit sa anumang mga bagay at anumang kung sino mang tao ay ang Diyos. Wala silang ibang pasasalamatan kundi ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga spiritual na pagpapala. At malinaw ito na ipinakita ni Pablo na napakahalaga ng diwa ng pasasalamat sa isang Kristiyano, na kung saan pinakita ni Pablo na hindi lang siya nagpapasalamat sa kanyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya, kundi maging sa buhay ng mga kapwa niya mananampalataya. So yung lawak, yung range ng kanyang pasasalamat ay hindi lang nandoon sa kanyang buhay, sa kanyang personal na paglakad, kundi yung saklaw ng kanyang pasasalamat ay kasama ang kapakanan, kasama ang mga kalagayan ng kanyang kapwa mananampalataya. Kaya bilang unang punto, makita natin na ang pasasalamat nito ay tungo o nakatuon sa Diyos at hindi sa tao. So hindi natin sinasabi na masama na magpasalamat sa tao sa itong napakagandang bagay na magawa natin bilang mananampalataya, na ma-appreciate natin ang gawa ng mga kapatiran natin, na maging kalakasan sa kanila, na magkaroon tayo ng tugon ng pasasalamat sa kanilang buhay, ng appreciation sa kanilang buhay. Ngunit ang isa sa mga aral na itinuturo sa atin ay higit pa sa pasasalamat natin sa tao, ang maibigay naming pasasalamat na nakalaan para sa Diyos. At yun yung sentro ng pasasalamat ni Pablo. Sinabi niya dito sa verse 8, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Hindi niya sinabi na nagpapasalamat ako sa inyo na nagpagal upang maitatag ang iglesia sa Roma, kundi ang sinasabi niya ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Ang pagpapasalamat niya ay hindi niya ipinapaabot sa Diyos ng tuwiran o direktahan. Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa mga panalangin natin marapat na hindi mawawala ang pagkilala sa pagiging banal na tagapamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na ang lahat ng panalangin na ipinapaabot natin sa Ama ay marapat na ipinaparating natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, dahil siya ang tanging banal na tagapamagitan na hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, ay naglilingkod, nagmiministeryo sa atin. Yun yung sinasabi ng nilalaman ng aklat ng Hebreo, na kaya tayo nagkaroon ng malayang pagpasok, malayang pagpunta sa trono ng habag at biyaya ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo, at siya ang nananalangin para sa atin. Kaya't wala tayong maipapaabot sa Ama nang hindi natin iniisip natin na hindi natin ito idadaan sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At yun yung doktrina na ipinapakita sa atin ng pasasalamat ni Pablo, na sa pamamagitan ni Jesucristo ang kanyang pasasalamat ay naipapaabot sa Ama. At ang pasasalamat po na ito ay hindi nakatuon sa kagalingan, sa kakayahan ng tao. Ang pasasalamat na ito ay kumikilala na ang lahat ng biyaya, ang lahat ng pagpapala na natatanggap ng bawat mananampalataya ay nagmumula sa Diyos. So ito ang implikasyon ng pagkakaroon ng pasasalamat na iniaalay o itinutuon sa Diyos. Na kapag tayo ay nananalangin, alam natin ang mga pagpapagal na ginagawa ng mga kapatiran natin, ng mga specific na tao na tumulong sa atin, na nagpaabot ng kanilang pagbibigay ng pag-ibig sa atin sa iba't ibang kaparaanan, sa pagpapakita nila ng kanilang pagmamahal sa atin. Ngunit higit sa mga pasasalamat na maaari natin ibigay sa kanila ay ang pasasalamat na manihahandog natin sa Diyos, dahil kinikilala natin na hindi nila ito magagawa nang hindi sa pamamagitan ng Diyos, na hindi nila mag-provide ang lahat ng bagay na ito, kung ano man yung maitutulong nila sa akin, kung hindi ito ipagkakaloob ng Diyos sa kanila. So yun yung isang bagay na napakagandang makita ng isang mananampalataya, na sa kanyang pananalangin, bakit kailangan niyang kilalanin at ituon ang kanyang pasasalamat sa Diyos? Dahil siya ay naniniwala at siya ay tumatayo sa katotohanan na walang anumang bagay na makikita dito sa lupa na pagpapala, na biyaya maging sa kalangitan, na hindi nanggaling sa Diyos.
So sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang nagtalaga, ang Diyos ang nagtakda, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nagpo-provide. Yan ito ang pinapakita ni Apostol Pablo sa atin. Ni isang bagay na kung saan, salungat sa pagtingin ng mundo ngayon, na kung saan, dahil sa pag-usbong ng social media, ang nagiging highlight na lang ay ang mga individual, ang mga celebrity, na kahit sa mga iglesia, sa mga so-called churches, na meron na silang tinuturing na celebrity preacher, na kung saan itong mga individual na ito ay sikat sa iba't ibang mga kadahilanan. Maaaring sila ay talentado sa kanilang pagtuturo, sa kanilang pangangaral, maaaring nandoon yung kahusayan nila. Kaya ang nangyayari ay maging yung ibang mga sabihin natin hindi kabilang sa iglesyang yun, higit pa nilang kinikilala yung celebrity preacher na yun, isa sa kanilang mga pastor, na ikinukumpara na nila, na buti pa si ganito, buti pa si ganyan. At ang kanilang paghahangad, mas gusto ko na lang dun sa ganong church. Kasi napaka-active sa social media, na napakaraming matatalinong tao, kung saan napakarami nilang alam na doktrina. Kaya ang gusto nila, ang sasabihin nila, buti pa ang church na yun, na nawawala yung appreciation nila sa kanilang sariling pastor, sa kanilang sariling iglesia na pinagbibilangan nila. At yung paghambing nila, nagkakaroon na sila ng batayan kung ano ba yung dapat nilang maging reason para magpasalamat sa Diyos. At kung wala yun sa kanilang iglesia, hindi sila nagkakaroon ng dahilan para magpasalamat. At mga kapatid, nawa hindi ito ang diwan o umiiral sa atin. Hindi ang pagtingin at paghahanap sa mga may kakayahang individual na labas sa iglesia. May kita natin, may mga pinagpala ang Diyos na kakayahan at mga abilidad na kung saan ay lubos na nagbibigay ng tulong, ng pakinabang sa mga ibang iglesia. Ngunit ang prioridad natin, ang dapat nating tignan at hindi dapat maubusan o mawalan ng dahilan na magpasalamat ay ang pastor o ang mga kinikilala nating lingkod sa loob ng ating iglesia na tapat na naglilingkod, bagamat hindi tulad ng mga taong masasabi natin na kinikilala natin na sikat, kinikilala natin ng mga dakila o inspirasyon. Hindi natin ilalagay sa ganong diwa ang pasasalamat ng iglesia. Ang pasasalamat natin ay nakatuon lamang unang-una sa kung paano kumikilos ang Diyos sa loob ng ating ministeryo. So mahalaga ang pasasalamat sa ginagawa ng Diyos sa ministeryo, sa iba't iba pang mga iglesia. At isang pagpapala na magkaroon ng gawain ng pananalanginan sa iba't ibang mga lokal na iglesia. At yun nga, yung naging instrumento ng Diyos para makilala ko ang lokal na iglesia ito, na nakakasama kayo sa mga panalangin sa aming iglesia. At napakahalaga ng bagay na yun. Ngunit kung ang pananalangin na may pasasalamat ay hindi na maitutuon sa pinakamahalagang bagay, sa pinaka-prioridad ng isang mananampalataya, at yun ay kung saan siya inilagay ng Diyos, may kita natin ang hindi nagbibigay na diwa ng pasasalamat na maitutuon sa Diyos. At tandaan po natin ng pananampalatayang hindi nilalang, hindi nilalang ng tao. Ang pananampalataya na meron ang mga lingkod ng Diyos ay hindi nilalang ng tao. Hindi ito isang bagay na masasabi natin na sa pamamagitan ng kagalingan nila ay natuklasan nila. Kaya kailangan natin tignan na maging ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Kaya sa puntong ito, walang ibang dahilan, walang ibang pakay ang ating pasasalamat, kundi ang maito nito sa Diyos na nagbibigay, na nagkakaloob, maging ng pananampalataya na meron ang isang tao. At ito ang nalalaman ni Pablo. At sa pangalawang punto, makikita natin na hindi lang sa pagbanggit niya sa kanyang panalangin na ipinapaalam niya sa kanila na nagpapasalamat siya sa Diyos. So maaari natin sabihin na napakalaking tulong na mismo verbally nasabi natin sa mga kapatiran natin na ipinapanalangin kita. Kasama ka lagi sa aming panalangin. Ngunit hindi po ito magdadala ng kapakinabangan sa ating kaluluwa personally.
kung yung mga sinasabi natin na yun ay hindi naman na-translate sa action. Na kung yung mga sinasabi natin na sinasama natin sila sa ating panalangin, ngunit kapag tayo na ay mananalangin, napupuno na tayo ng mga alalahanin na personal at hindi na natin nailalaan ang mga gabi o mga araw, mga panahon na pwede natin gamitin para ipanalangin din sila. So dito pinapakita ni Pablo sa ikalawang punto na dapat nating matutunan na ang panalangin ang pinakamainam na pagbubunyag ng pusong mapagpasalamat sa Diyos. So hindi tumigil si Pablo na sabihin sa kanila na nagpapasalamat siya sa kanyang Diyos. Kundi sinabi niya sa verse 9, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang tigil na binabanggit kayo sa aking panalangin. Sinabi niya dito yung kanyang mataimtim na nakapahayagan na saksi ko ang Diyos. Dahil alam ni Pablo na wala pa silang anumang interaksyon na physical, ay hindi pa nga siya nakakabisita sa mga mananampalataya sa Roma. At wala siya ni isa na masasabi natin na personal na kakilala. Ngunit pinapatunayan niya at sinasabi niya na saksi niya ang Diyos, ang kanyang sinasabi ay sincero, na ang kanyang sinasabi ay mula sa kanyang puso, na kanyang nais na makita ang mga mananampalataya sa Roma at ang nilalaman ng kanyang panalangin ay ang kalakasan nila. At hindi lang niya sinabi na kasama kayo sa aking panalangin, kundi sinabi niya doon walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. At yun ay napakagandang pagbubunyag sa atin. Alam natin na pananalangin ng isang mananampalataya ay kasama doon yung prinsipyo na siya ay manalangin ng palihim or hindi nakikita ng ibang tao. At yun yung isa sa mga tinuro ng Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay mananalangin, hindi yung pananalangin na may pagkukunwari, yung may pagiging hipokrito na puso, kundi yung panalangin na pupunta ka sa lugar na kung saan ikaw at ang Diyos lamang ang nakakita at doon mo sasabihin ng buong paggalang at pagpipitagan sa Ama na ikaw ay lalapit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sasabihin mo ang iyong mga dalangin. So sinasabi ni Pablo dito na ang kanyang paglapit sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa prinsipyo ng walang patid na pananalangin, na itong prinsipyong ito ay siya rin prinsipyo na sinasabi ni Pablo sa iba pang mga iglesia. Ang sinasabi niya na huwag kayong maninawa, huwag kayong tumigil sa pananalangin. At yun yung kanyang ginagawa. At yun yung itinuturo sa atin, mga kapatid, na hindi lang lip service ang pagpapakita natin ng concern sa mga kapatiran na matatapos lang sa pagsabi natin sa kanila na ipinapanalangin kita. Ngunit ang kapakinabangan naman idudulot nito sa ating kaluluwa ay hindi natin masasabing may ibubungang maganda. Dahil ito ay nagpapakita ng pagkukunwari kung saan ipanlabas lang ang ating mga naipapakita. Kaya't mahalaga na maipamalas natin ang ating buong puso at totohanang pasasalamat sa kanilang buhay, sa kanilang mga natatanggap na pagpapala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. So sa panalangin para sa iglesia, napapaalalahanan nito ang bawat miyembro na ang Diyos ang soberano sa lahat ng pagtatakda. So saklaw nito hindi lang yung buhay mo, na hindi mo lang dinideklara na soberano ang Diyos sa buhay mo. Ang pananalangin mo para sa kanila na may pasasalamat ay pagtatalaga sa isip mo bilang miyembro ng iglesia na ang Diyos ay soberano maging sa kanilang buhay, na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang buhay, na ang lahat ng pangyayari sa buhay ng mga kapatiran natin ay sumasaklaw sa pagtatakda ng Diyos na soberano. Pagtatagumpay man o paghihirap ang hinaharap ng mga kapatiran natin, marapat na maipakita natin sa kanila sa panalangin na mapaalalahanan sila at tayo rin na ang Diyos ay soberano sa pagtatakda ng lahat ng bagay sa buhay ng bawat tao. At ang panalangin para sa iglesia ay isang napakahalagang bagay. Ang panalangin para sa mga kapatiran, hindi lang natin sasabihin ng mga katagang iyon, kundi gagawin natin.
kundi ito ang ating magiging diwa, magiging kasanayan, magiging practice ng ating iglesia, ng bawat miyembro ng iglesia. Ito ang magkakaroon ng pananalangin sa isa't isa, na makikita natin na maaaring busog ang pananalangin natin sa mga bagay na patungkol sa atin, sa mga bagay na patungkol sa mga minamahal natin, sa mga bagay na patungkol sa mga ninanais natin na makamit, sa mga pagsubok na inaharap natin. Maaaring busog na busog ang pananalangin natin sa mga bagay na iyon, ngunit nananatiling butog sa mga panalangin na may pag-iglesia pakay. Ginawa yung mapaalala sa atin na mabigyan din natin ng panahon sa ating mga personal na pananalangin, ang pananalangin na may pasasalamat para sa buhay ng kapwa natin mananampalataya. Kaya isang hamon po sa atin sa hapon ito, suriin natin ang ating buhay pananalangin sa kasalukuyan. Masasalamin ba sa atin ang tunay na pagmamahal sa ating mga kapatiran sa pamamagitan ng pakikiisa sa kanila sa mga pasasalamat, sa mga pagsamo, sa mga kahilingan at mga petisyon sa pamamagitan ng pananalangin? Sabi nga ng isang theologian, may isang bagay, isang simpleng bagay kang pwedeng gawin para makipakita mo ang pag-ibig mo sa kapatid mo. At yun ay makikita mo sa iyong kamay. Ang tinutukoy niya, ang paghawak mo sa kamay mo sa ganitong ayos na nagpapakita na ikaw ay nananalangin sa Diyos. So, ito yung kailangan nating maunawaan, na hindi kailangan at hindi hinahangad ng Diyos na maipakita mo lahat externally sa mundo. So hindi ito yung in-expect ng Diyos sa isang Kristiyano, na ito nga yung naging pagtatama niya sa mga Pariseo, na kung saan ay paibabaw ang kanilang pamumuhay at ang lahat ay panlabas lamang. Ngunit sa isang mananampalataya, higit na mas maipapakita mo yung sinserong pagmamahal mo sa iyong kapatiran kung ikaw ay nananalangin ng palihim, na nakatuon sa Diyos ang pananalangin mo, na hindi mo na kailangan sabihin na at ipamalita sa mundo na ito ang ginagawa mo sa kwarto mo. Hindi alam ng Diyos, nalalaman na ng Diyos na ang iyong puso ay may pusong pasasalamat, at iyon ay inahandog mo sa Kanya at itinutuon mo sa Kanya. At mga kapatid, ang ating personal na alalahanin, anuman yung mga bagay na nararanasan natin sa pang-araw-araw, makita natin na maging motibasyon ng lahat ng yun, na isipin natin na maging ang ibang tao, ang ibang kapatiran natin ay maaaring may ganitong karanasan din na nararanasan. Na makita natin ang focus ng ating paglilingkod ay hindi lang para makita yung katagumpayan natin personally, kundi makita natin na kasama ang mga kapatid natin sa pananampalataya na lumalago, lumalalim at napagtitibay ng mga pagsubok sa buhay. Isa sa mga maling pangunawa sa illustration ng karera ng pananampalataya, kapag inisip mo na ikaw ang nangangarera sa isang track, sa isang field, kasama mo sa pakikipagkarera ang mga kapatiran mo, kung saan sa karera, alam natin, isa lang ang magiging panalo, isa lang ang magiging winner, isa lang ang magiging first place. So kung iisipin natin na sa karera natin sa pananampalataya, nandoon yung kasama natin sa iglesia, yung mga kapatiran natin, di ba sa itong ilustrasyon na nagpapakita na ang kakompetensya natin ay mga kapatiran natin. Ngunit ang tunay na paglalarawan ng pangangarera ng isang mananampalataya sa kanyang takbuhin sa buhay Kristiyano ay ang pangangarera na kung saan siya ang nag-iisang mananampalatayang mananagumpay. At hindi ang kapwa niya mananampalataya ang kanyang kalaban, kundi sino yung mga makakalaban niya dito? Yung mga naniniwala sa maling paniniwala, yung mga tao na mayroong false assurance na sinabi ng Diyos, bagamat tumatawag ang mga tao ito sa kanyang pangalan, bagamat ibinibida nila na nagawa nila ang mga bagay na ito, ngunit sa huli, sasabihin ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. At
At huwag natin isipin na sila yung kasama natin sa karera, yung mga mananampalatayang kasama natin sa iglesia. Lahat tayo ay may kanya-kanyang karera. Lahat tayo ay may kanya-kanyang lakbayin. At hindi ang bawat isa ang kakompetensya natin sa bawat lakbayin ito. Kaya ang pananalangin natin na may pasasalamat ang nagpapakita sa atin na tayo ay nagkakaisa sa pagsulong na manalumpay sa lakbayin ito. At yun yung diwa ng pasasalamat na ipinakita at ibinunyag sa buhay ni Pablo sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya't panatilihin natin ang balansing buhay at pananalangin. Huwag lang natin ituon sa sarili ang mga pananalangin natin. Talakayin natin ang iba't ibang aspeto ng panalangin ayon sa salita ng Diyos. Dahil kung titignan natin ang kasulatan, hindi lang nakapokus ang pananalangin para sa sarili. Tulad nga ng ginagawa at ipinakita ni Pablo sa kanyang buhay. At hindi lamang ang personal na panalangin, kundi pati na rin ang panalangin ng buong iglesia, ng buong sambahayan, sa tahanan ng Diyos, sa katawan ng Diyos. At dito, higit na makikita natin ng ating buhay pananalangin ay lumalago. Lumalawak ang sakop, lumalalim ang intensyon. Hindi yung panalangin na bawat araw ay paulit-ulit na lamang. Yung panalangin na mechanical na lang. Na dahil alam mong ikaw ay kakain, ikaw ay magpe-pray. Dahil ikaw ay matutulog na, ikaw ay magpe-pray. Ngunit wala sa iyong diwa, wala sa iyong puso kung ano yung mga dapat na itinutuon mo o binibigyan mo ng pagpapahalaga sa ginagawa mo na pananalangin. So ang pananalangin sa kapatiran, isa sa mga instrumento, isa sa mga kaparaanan ng Diyos na makakatulong sa atin na lumago sa aspeto ng pananalangin. At ang pananalangin na yun ay nakasentro sa pasasalamat sa Diyos. Dahil ang pananalangin na may pasasalamat ang nagpapakita sa atin na tayo ay kumikilala sa iisang Diyos na naghandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para ang lahat ng mga bagay, lahat ng pagpapala dito sa lupa ay makamta ng isang mananampalataya na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, isang paghamon at isang bagay na maging paalala sa atin. Ipagpatuloy natin ang diwa ng pasasalamat at maipakita natin ito hindi lang sa tao, higit sa lahat, sa Diyos, na ito ay isang sinserong pasasalamat sa pamamagitan ng isang sinsero at matalinting na panalangin. Tayo kayo naman. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa paalala mo sa amin kung saan napakahalaga na mabigyan namin ng pansin ang disiplina ng pananalangin para sa amin, pananalangin para sa mga kapatiran. Salamat dahil sa halimbawa ng pinakita ng salita, pinaunawa mo sa amin na ang pasasalamat sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin ay maaari namin maipakita sa disiplina ng pananalangin. At nawa, huwag namin baliwalain ang disiplinang ito. Pagpupursige na panatilihin ang diwa nito sa kalagitnaan ng aming kapatiran. Ito ang aming samtalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mawakas na awit na yung lahat ngayon. Sama-sama natin tayo ngayon. Rosalia
naman na ang tunay na ibig ni Kristo na may puso ng pagpasalamat at tuloy ng pananampalataya na patuloy na umaasa sa biyaya ng Panginoon na namin Panginoon nawa po ang salitang aming napakinggan ay may bahagi ng aming buwan sa paglakad pinumaan natin sa mundo ng darating ay mababaon namin ang mensahe sa araw nito at nawa sa ulitan ng mensahe nito ay nabigyan ay nakatagos ka namin ng pagpulihan at pasalamat sa lahat ng ito. Dalangin namin ang sa buhay Panginoon at Papa. Nakita nila ang kabulihan ng Panginoon Jesus na dapat din silang magpasalamat Panginoon dahil meron silang pag-asa. Ipag-asa sila kapag sila nabubuhay ba dahil ipagkakatos ng Panginoon na maranasan ang pag-ibig mo sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ano ang tulungan mo sila ang maunawaan ang mensahe ng Ebanghelyo ng tanging sa Kristo lamang ang makapagliligtas sa kanila sa Kristo lamang ang makapag-aalis ng kasalanan ng mga tunay na sasampalataya sa kanya. Salamat ng Panginoon sa tulungan nito. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa pribileyo pinagulog sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Pakapagod tayo sa Lord. Diyos ko ay wasto, lubos ang nangyayari. Ako'y tanatag ng husto,
will be once everyone. Kanina po nandiyan si Brother Jerome, tapos si Sister Mina. Namatay na rin kanyang kapatid, hindi sila kaya. Kaya sila inanyan sila. Kapatid ni Sister Mina na miyembro ng si Alves. Schedule na siguro susunod na sa next week. Hindi natin na-uusapan ng sige po. Wala po tayo mga announcement natin tungkol doon sa ating sa next week po umaga po si Pastor Roder at sa hapon po ay si